Good evening guys, for today's video mag-charge tayo ng battery. Kasi yung battery ng motor natin, chinik natin kanina, so lobat na siya. Pero bago pa to, 1 year. Pero since hindi madalas nagagamit yung motor natin, so ganun din. Yung isang battery ng isang motor natin, hindi pa natin na-check, pero more or less lobat na rin siya siguro. Anyway, yung sa NMAX kasi magpo 4 years na yun eh. So check natin siya minsan. So ito yung battery charger natin. Medyo old school na siya. Dashboy Cellstar ang may gawa. So 3 ampere na siya. So ibig sabihin fast charger na siya. So i-check natin tong battery charger natin. So yung battery ng motor natin 6.1, 6.3 na lang. Tapos pag chinek natin siya sa tester 5.4, 5.3, 5.1. So syempre mas accurate yung tester natin. So buksan natin siya. Anyway guys, ito 110 to eh. 110 tong charger natin na Japan eh. So ayun pa, andyan pa yung manual niya, yung warranty certificate niya. So ang gagawin lang natin, ikaklam lang natin yung siyempre yung positive side tsaka negative, tapos pa-plug lang natin siya. 110 yan guys ha. So makikita nyo dito naglagay siya sa pula, pumalo siya sa pula. So sa Japan kasi baliktad eh. So sa atin usually dito sa left side nagsisimula from 0 to 10 for example. Sa Japan baliktad sila guys. Nandito yung kamay, pag tin-translate nyo yan, ito yung hindi kumbaga starting pa lang, tapos pag nag full charge yan mapupunta niya siya sa green. So ibig sabihin puno na. So ang kagandahan dito sa Dashboy, sa charger na to, kung makikita nyo, yan, naglalaro lang siya ng 14 volts. So, yung mga nabibili ngayon sa atin dito sa Pilipinas, nasa 15 siya. 16 yun yung pinaka fast charger niya. So, medyo fast charger siya. Medyo persado yung baterya natin, lalo na kasi sa motor. Pagka nagkakarga tayo, pagkagamit yan sa kotse, sa motor, ang laro lang ng alternator natin o ng CDI o ng sa motor CDI syempre, tsaka mga stator. Sa kotse naman yung alternator. Ang pinupukol lang talaga nila hanggang 14 volts lang, 14.3, tapos bababa siya uli sa 12, magte 13. So ganun lang siya. So ang kainaman sa charger na to, yan lang yung binabato niya. So napakahina lang. So hindi persado yung baterya natin. Mapabaterya man yan ng kotse o baterya man ng motor, hindi persado kasi ayun, nakita nyo ang max na binabato niya 14 volts lang, 13, 12. Naglalaro siya up down, up down. So normal na charging lang yung ginagawa niya. So guys, eto Japan made, yan 100 volts, 3 ampere. So ito na yung pinaka fast charger niya way back noon kasi 2 ampere. Yan yung mga normal na charging lang. So pagka 3 fast charger niya na yan. So again guys, malalaman nyo to pag puno na, pag nasa green na. So guys, ayun yung paano magkarga ng battery, tsaka chinik lang natin din tong gusto ko makita nyo tong charger. At kung bibili kayo ng charger ng baterya ng motor nyo o baterya ng kotse, ang advice ko lang, i-check nyo, dala kayo ng tester o ng voltmeter, check nyo lang, ang pinaka best 14 volts lang, maglalaro-laro lang siya ng 13 to 12. Pagka naka-peak siya sa mga nakita ko, nag-check ako minsan ng mga bago ngayon, 15 volts, direct yon, very fast, kaya lang persado yung battery natin. Ito guys, pag binuksan nyo to, motor lang siya, rewind lang na nandito,
Tapos yan, yung on-off niya lang, yung selector switch niya lang kung 12 volts o 6 volts ka. Yun lang. Wala na siyang laman na iba. Hindi kagaya ng mga laman ng mga nabibili ngayon. May mga IC, so medyo prone sa sira, hindi kagaya ng mga ganito. So as advice ko lang, pag bibili kayo ng charger, make sure na 14 volts lang, babataas lang ng konti, naglalaro. Tapos hanggat maaari, kung yung may motor lang sa loob na simple lang, yun lang yung mas advisable, mas matibay, mas maganda, mas reliable. So guys, yun lang. Thank you sa time. Please pa-like ng video, pa-share, pa-subscribe, pa-pindot na rin yung notification bell para pagka may bago akong video na DIY o anything na makakatulong kahit konti, ma-update ka. Thank you.